Sa mga nagdaang taon ng kanilang kabataan, isang pagmamahalan ang namumukadkad sa gitna ni na Grace at Richard. Kasing tapat at kasing lalim ng lumang ilog na dumadaloy sa kanilang bayan. Si Grace, isang dalagang may pusong busilak at mga kamay na sanay sa pagluluto, ay nagtatrabaho bilang kusinera sa pinakamamahal na restaurant na pag-aari ng pamilya ni Richard. Si Richard naman ang nag-iisang tagapagmana ng Imperyong Ignacio, ay natagpuan ng tunay na kaligayahan, hindi sa ningning ng kanilang yaman, kundi sa simple at matamis ng ngiti ni Grace. "Grace, mahal ko," bulong ni Richard isang gabi habang sila'y magkahawak kamay sa hardin ng restaurant. Ang tanging ilaw ay ang buwan at ang kumukutitap ng mga bituin. Walang sino mang makakapaghiwalay sa atin. Di ba? Kahit sino pa. Tiningnan siya ni Grace nang may pag-asa sa kanyang mga mata. "Richard, alam mo naman ang pamilya mo. Hindi kailanman sila papayag." Ang kanyang tinig ay may bahid ng pangamba. Isang pangamba na matagal nang bumabagabag sa kanyang puso. "Wala akong pakialam sa kanilang yaman o sa kanilang apelyido," giit ni Richard. Ang kaniyang mga mata ay nanunuyo sa pagmamahal. "Ang gusto ko lang ay ikaw, Grace. Ikaw at ang pamilyang bubuuin natin." Ngunit ang kanilang pag-iibigan ay isang lihim na mahirap itago, lalo na sa matatalas na mata ng mga Ignacio. Sina Mr. Ignacio at Mrs. Agnes, ang magulang ni Richard, ay naniniwala na ang pagmamahalan nila ni Grace ay isang kadusta-dustang pagkakamali. Isang mantsa sa kanilang purong dugo at kayamanan. Para sa kanila, si Grace ay isang ordinaryong kusinera, isang babaeng walang lugar sa kanilang piling. Isang araw, ipinatawag ni Mrs. Agnes si Grace sa kanyang opisina. Ang lamig ng hangin ay bumalot sa buong silid, kasing lamig ng tingin na ipinukol niya sa dalaga. "Grace, sa tingin mo ba wala akong nalalaman sa inyong dalawa ng anak ko?" Tanong ni Mrs. Agnes. Ang kanyang tinig ay may bahid ng paghamak. "Ma'am, kung ano man po ang iniisip niyo." Simula ni Grace. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. "Huwag ka nang magkunwari, Grace. Alam ko. At hindi ako papayag. Kahit kailan. Si Richard ay may sariling kapalaran at hindi ka kasama doon. Nagkakamali ka kung sa tingin mo hahayaan kitang sirain ang kinabukasan ng aking anak." "Pero, mahal ko po si Richard, ma'am. At siya rin po, mahal ako." Matapang na sagot ni Grace, kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Tumayo si Mrs. Agnes. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. "Pagmamahal? Ang pagmamahal mo isang kalokohan. Ginto ang hinahanap mo. Hindi ang aking anak. Lumayo ka sa kanya, Grace. Kung hindi, sisiguraduhin kong pati pamilya mo magdudusa sa iyong kapabayaan." Ang banta ay nanunuot sa buto ni Grace. Samantala, may isang babae na masayang-masaya sa bawat pagsubok na pinagdadaanan ni na Richard at Grace. Si Andrea. Matagal na siyang may lihim na pagnanasa kay Richard. At bawat balita ng gulo sa pagitan ng magkasintahan ay nagbibigay ng kakaibang kagalakan sa kanyang puso. Palagi siyang nakaabang sa mga pangyayari. Naghihintay ng pagkakataon na tuluyang magkahiwalay ang dalawa. "Andrea, may gusto ka ba kay Richard?" Tanong ng kanyang kaibigan isang araw. Napangiti si Andrea, isang ngiting puno ng lihim. "Bakit hindi? Si Richard, perfect. At kung maghihiwalay sila ni Grace, sino sa tingin mo makakasama niya?" Sa kabila ng lahat ng pagtutol at pagsubok, hindi nagpatinag ang pagmamahala ni na Grace at Richard. Ang mga banta ng pamilya, ang panunuya ng iba, ang matatalim na tingin ng lipunan, lahat ay kanilang nilabanan. Napagtanto nila na ang tanging paraan ay magpakalayo. Simulan ng kanilang sariling mundo kung saan walang hahadlang sa kanilang pag-ibig. Isang gabi muling nagharap sina Richard at ang kanyang mga magulang.
Hindi ko kayo maintindihan. Mahal ko si Grace. Bakit hindi niyo matanggap yun? Sigaw ni Richard. Ang kaniyang sinabi ay halos putulin ang katahimikan ng malaking bahay. Richard, anak! Sigaw ni Mr. Ignacio. Ang kaniyang tinig ay lumalabas sa lalamunan na para bang bulkan. Yan ang dahilan. Dahil siya, wala siyang maidudulog kundi ang pagiging isang kusinera. Ipapahiya mo lang kami sa buong sosyedad. Hindi ko kayo pipiliin kaysa sa pagmamahala namin ni Grace. Kung yan ang gusto nyo, aalis ako. Kukunin ko si Grace at magsisimula kami ng bagong buhay kung saan hindi nyo kami kayang sirain. Matapos sa mga salitang yon, umalis si Richard at hindi na lumingon. At totoo nga, hindi nagtagal ay nagpakalayo sila. Sa isang tahimik na probinsya, malayo sa ingay at pangingialam ng pamilya Ignacio. Sinimulan ni Grace at Richard ang kanilang sariling pamilya. Naging simple ngunit masaya ang kanilang buhay. Nagkaroon sila ng isang anak na babae, si Patricia, na lumaki sa pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang mga magulang. 5 taon ang lumipas at si Patricia ay isang masayahin at malusog na bata. Ang munting bituin na nagbibigay kulay sa kanilang mundo. Isang araw habang si Patricia ay naglalaro sa labas ng kanilang bahay, kasama ang kanyang kalaro na si Clarice, dumating ang balita. Nalaman ni Andrea kung saan nakatira ang magkasintahan. Ang impormasyong yun ay parang apoy na nagpasiklab sa kanyang matagal ng pagnanasa at galit. Nagplano si Andrea, isang masamang balak na magbabago sa buhay ng lahat. Kinabukasan, araw ng Biyernes, umalis si Richard para sa kanyang trabaho. Nagpaalam siya kay Grace at Patricia ng isang halik. Babalik ako mamaya, mahal ko. Ingatan mo ang ating prinsesa. Mag-iingat ka, Richard. Sagot ni Grace. Ang kanyang ngiti ay refleksyon ng pagmamahal. Pagkatapos, si Grace naman ay nagpaalam kay Patricia. Anak, saglit lang si Mami sa palengke ha. Babalik agad ako. May dala akong paborito mong isda. Ikaw muna ang magbantay sa bahay ha. At huwag mong buksan ang pinto sa mga estranghero. Opo, Mami. Masiglang sagot ni Patricia kasama ang kanyang kalaro na si Clarice. Maglalaro lang po kami ni Clarice sa loob. Nakangiti si Grace. Sige na, mag-iingat kayo ha. Pagkaalis ni Grace, nagkaroon ng pagkakataon si Andrea. Palihim siyang lumapit sa bahay ni Grace at Richard. Taglay ang isang galon ng gasolina at isang posporo. Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit at paninibugho. Ang mga batay nasa loob ng bahay, abala sa paglalaro, walang kamalay-malay sa panganib na nagbabanta. Kay Grace lang ang lahat, pero hindi na ngayon. Bulong ni Andrea sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bintana ng bahay. Sinisira niya ang lahat ng pagkakataon ko kay Richard. Ngayon, ako naman ang sisira sa kanya. Babalik ka sa akin, Richard. Sa akin ka lang. Mabilis niyang sinimula ng kanyang masamang balak. Ibinuhos niya ang gasolina sa mga dingding ng bahay at sinindihan ang posporo. Sa loob ng ilang sandali, nilamon ng apoy ang buong tahanan. Narinig ng mga kapitbahay ang sigaw ng mga bata, ang malakas na pagliyab ng kahoy at ang usok na umakyat sa kalangitan. Nataranta ang mga kapitbahay. Ang mga magulang ni Clarice na nakatira sa katabing bahay ay agad na sumaklolo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita nila si Patricia na umiiyak sa loob ng nasusunog na bahay. Mabilis nilang sinagip ang bata. Ngunit sa kasamang palad, ang sarili nilang anak na si Clarice ay nilamon na ng apoy. Sa kapangyarihan ng matinding pagmamahal sa kanilang anak at sa takot sa parusa ng batas, isang madilim na desisyon ang kanilang ginawa. Sa gitna ng gulo at usok, itinakas nila si Patricia at ipinagpalit ang katawan ni Clarice. Ang akala ng lahat ay si Patricia ang namatay sa apoy dahil hindi na ito makilala. Dumating si Grace mula sa palengke. Ang kanyang puso'y halos huminto sa nakita. Ang kanyang tahanan ay nasusunog at ang kanyang anak. Patricia! Anak ko!
Sigaw ni Grace, ang kanyang tinig ay nabasag. Pinipilit na suungin ang apoy ngunit pinigilan ng mga kapitbahay. Grace, wag! Delikado! Kalaunan ng unti-unting namatay ang apoy, ang nakita ni Grace ay isang nasunog na bangkay. Isang munting katawan na halos hindi na makilala. Patricia! Patricia ko! Bulong ni Grace, ang kanyang mga luha ay umaagos na parang ilog. Ang kanyang puso ay dinurog sa libu-libong piraso. Dumating din si Richard, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Nang makita niya ang labi ng bata, isang matinding galit ang bumalot sa kanya. Grace, bakit? Bakit mo iniwan si Patricia? Bakit ka umalis? Hindi mo siya iningatan. Ang kanyang sigaw ay lumabas sa kanyang lalamunan, puno ng pait at sakit. Hindi. Hindi ko sinasadya, Richard. Sandali lang naman ako sa palengke. Pakiusap ni Grace, ngunit ang kanyang tinig ay mahina at desperado. Sandali? Ang sandali mo kumitil sa buhay ng ating anak. Sabi ni Richard, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi ko iniwan ang mga magulang ko para mamatay ang ating anak sa kapabayaan mo. Hindi ko ito matatanggap, Grace. Hindi ko ito mapapatawad. Ang mga salita ni Richard ay parang matalim na punyal na sumaksak sa puso ni Grace. Sa gitna ng kanyang kalungkutan at kaguluhan, nakipaghiwalay si Richard kay Grace. Ang pagkawala ni Patricia ay naging isang malaking bangin sa pagitan nila. Isang sugat na hindi kayang hilumin ng pag-ibig. Tama na, Grace. Tigilan na natin to. Sabi ni Richard isang araw, ang kaniyang mga mata ay walang emosyon. Ang pagkawala ni Patricia ay kasalanan mo. Hindi ko kayang mabuhay kasamang taong tumapos sa aking anak. Nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Grace at Richard na puno ng pait at paghiwalay. Masayang masaya si Andrea. Ang balitang nagkahiwalay si Grace at Richard ay parang himala para sa kanya. Agad niyang sinimulan ang kanyang plano. Nilalandi si Richard, ginagamit ang kanyang charm para punan ang kawalan sa puso ng binata. Unti-unti, napasok ni Andrea ang buhay ni Richard at nagkaroon sila ng relasyon na binuo sa abo ng isang nasunog na pag-ibig at isang trahedya. Samantala, namuhay si Grace na mag-isa. Ang kanyang buhay ay puno ng paghihirap. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kalungkutan at kawalan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan niyang lakas na bumangon. Nagsikap siya, nagtrabaho ng husto at unti-unting bumangon mula sa abo. Isang araw, nakilala niya si Mr. Thompson, isang mayaman ngunit may edad ng negosyante na nabighani sa kanyang kakaibang ganda at angking talino. Ikinasal sila, ngunit ang kanyang kasal ay hindi isang paraiso. Si Mr. Thompson ay isang masungit at mapanakit na asawa na lalong nagpalala sa kanyang sugat. Grace, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Bulyaw ni Mr. Thompson isang gabi. Ang kanyang tinig ay malalim at nagbabanta. Nasa meeting lang ako, Edward. Sagot ni Grace, ang kanyang puso ay kumakabog. Kahit mayaman na siya, nananatili siyang bilanggo sa sariling relasyon. Meeting? O kasama ang kung sino-sino na naman? Tingnan mo ako sa mata, Grace. Sa tingin mo ba hindi ko nalalaman ang mga ginagawa mo? Edward, wala akong ginagawang masama. Huwag mo naman akong paghinalaan ng ganyan. Paghinalaan? Sa itsura mo, Grace. Sino bang hindi maghihinala? Isang mahirap na babae na pinakasalan ng isang mayaman. Anong tingin mo sa sarili mo? Isang reyna? Hindi. Isa ka lang alipin sa bahay na to. Ang kanyang mga salita ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa puso ni Grace. Ngunit tiniis niya ang lahat. Ang sakit, ang pang-aabuso, ang kalungkutan dahil alam niyang ito ang kanyang pagkakataon para bumangon. Hindi nagtagal ay nagkasakit si Mr. Thompson. Ang kanyang karamdaman ay lumala hanggang sa tuluyan siyang pumanaw. Sa kanyang pagkamatay, ipinamana niya ang lahat ng kanyang kayamanan kay Grace.
Mula sa pagiging isang mahirap na kusinera, si Grace ay naging isang napakayamang ginang. Kilala bilang Mrs. Thompson. Ang dalaga na minsan ay nasa ilalim ng lipunan, ngayon naroon sa tuktok. Sa kabilang banda, si Richard naman ay unti-unting bumangon mula sa kanyang kalungkutan. Sa tulong at impluwensya ng kanyang pamilya, naging isang sikat at matagumpay siyang negosyante. Nagkaroon sila ng isang anak ni Andrea, si Daniel, isang binatang kasing edad ni Patricia. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, ang relasyon ni na Richard at Andrea ay puno ng galit. "Richard! Bakit hindi ka pa umuuwi? Gabi na!" Sigaw ni Andrea sa telepono. Ang kanyang tinig ay may bahay ng pagkadismaya. "Abala ako, Andrea. May importante ako meeting. Hindi mo ba naiintindihan yun?" Sagot ni Richard, ang kanyang tono ay walang pasensya. "Abala? O kasama mo na naman kung sino-sino mong kliyente ng mga babae? Bakit ba lagi kang ganyan? Hindi ka kailanman naging sapat para sa akin." "Sapat? Sa paanong paraan? Ikaw may problema, Andrea. Hindi ako masaya sa relasyon natin. Hindi ko maintindihan kung bakit nagtagal pa tayo." Palagi silang nag-aaway. Ang kanilang pagmamahalan ay parang buhangin na dumudula sa kanilang mga palad. Habang si Daniel ay lumalaki sa mundong puno ng yaman at sigalot. Si Patricia naman na ngayon kilala bilang Clarice ay lumaki sa isang payak at mahirap na buhay. Itinago siya ng mga magulang ni Clarice sa pangalan ng pumanaw na bata at pinalaki sa gitna ng kahirapan. Ang kanyang mga magulang bagaman nagkasala ay binigyan siya ng pagmamahal. Nagtagpo ang landas sina Clarice at Daniel. Sa isang di inaasahang pagkakataon, naging magkaibigan ang dalawa. Hindi alam ni Richard na ang matalik na kaibigan ng kanyang anak ay ang kanilang anak ni Grace. Sa bawat kwentuhan nila, bawat tawa, bawat sandali na magkasama sila, ang tadhana ay unti-unting nagbubunyag ng isang matagal ng lihim. "Clarice, ano ba ang mga pangarap mo?" Tanong ni Daniel isang hapon habang magkasama sila sa isang park. Tumingala si Clarice sa langit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais. "Gusto kong magkaroon ng magandang buhay, Daniel. Gusto kong makatulong sa mga taong nangangailangan. Gusto kong malaman kung sino talaga ako." "Kung sino ka talaga?" Tanong ni Daniel na nagtataka. "Oo, para kasi may kulang sa akin eh. Pakiramdam ko, may isang bahagi ng buhay ko na hindi ko naaalala. Parang may isang bagay na nawawala." Sagot ni Clarice, ang kanyang tinig ay puno ng pangungulila. Isang araw, nagkaroon ng isang malaking business conference. Si Richard, bilang isa sa mga pangunahing negosyante, ay naroroon. Ngunit ang kanyang puso ay nabigla nang makita niya si Grace. Hindi na ito ang Grace na kusinera na kanyang minahal. Ngayon, siya ay si Mrs. Thompson. Isang elegante at makapangyarihang negosyante. Ang kanyang ganda ay hindi kumupas, bagkus ay lalong naging matalas at nakakabighani. "Magandang araw po, Mr. Ignacio." Bati ni Grace, ang kanyang tinig ay kalmado at propesyonal. Ngunit sa bawat salita ay mayroong matinding emosyon. "Grace?" Gulat na tanong ni Richard, ang kanyang mata ay nanlaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang babaeng iniwan niya, ang babaeng sinisi niya sa pagkawala ng kanilang anak, ay nasa harapan niya ngayon, mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya. "Mrs. Thompson, Mr. Ignacio." Tugon ni Grace, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa puso ni Richard, puno ng iba't ibang damdamin. Sa mga mata ni Richard, si Grace pa rin ang kanyang mahal, ang babaeng minsan niyang ipinaglaban at pinakawalan. Ang matagal nang nailibing na pagmamahal ay para bang muling nabuhay. Nag-aalab ang galit ni Andrea tuwing nakikita niya si Mrs. Thompson. Ang dati niyang kalaban ngayon mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya. Walang magawa si Andrea kundi ang magkunwari. Dahil si Mrs. Thompson ang bago nilang kasosyo
ang bagong humahawak sa kanilang negosyo. "Richard, bakit palagi mo siya tinititigan?" Bulong ni Andrea isang gabi. Ang kanyang boses ay puno ng panibugho. "Sino?" tanong ni Richard nagtataka. "Si Mrs. Thompson. Halata naman na may gusto ka pa rin sa kanya, di ba? Hindi mo na lang maamin." "Hindi totoo yan, Andrea. Hindi mo ba nakikita ang pinagdaanan namin ni Grace? Hindi na kami pwede." "Pwede pa, Richard. Sa tingin mo ba, hindi ko nakikita ang pagnanais sa mata mo tuwing nakikita mo siya? Ang pagnanais na sana hindi ka umalis sa kanya. Ang pagnanais na sana hindi mo siya pinakawalan." Isang araw sa isang di inaasahang pagkakataon, naging kasambahay ni na Richard at Andrea si Clarice. Kinakailangan niya ang trabaho para matulungan ang kanyang pamilya. At sa tadhana, doon siya napunta sa bahay ng kanyang tunay na ama na hindi niya alam. "Clarice, tinisin mo yan! Napakabagal mo talaga! Ang hina-hina mo!" Sigaw ni Andrea. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at paghamak. "Opo, Ma'am Andrea, pasensya na po," sagot ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Palagi siyang sinasaktan ni Andrea, verbal at emosyonal. Ngunit si Daniel, ang binatang anak ni na Richard at Andrea, ay palaging ipinagtatanggol si Clarice. Ang totoo, may lihim na relasyon ng dalawa. Isang pagmamahalan na binuo sa gitna ng kaguluhan at pagsubok. "Clarice, huwag ka mag-alala sa kanya. Hayaan mo lang siya," bulong ni Daniel kay Clarice isang hapon habang binibigyan niya ito ng kape upang sumigla. "Hindi ka niya kilala." "Sana nga, Daniel. Sana nga hindi ko na lang siya nakikita," sagot ni Clarice. Ang kanyang tinig ay may bahid ng kalungkutan. "Hindi mo ba naiisip na umalis na lang? Hindi mo kailangan tiisin ang lahat ng to." "Kailangan ko ng trabaho, Daniel. Kailangan kong tulungan ang pamilya ko." Isang araw, bumisita si Mrs. Thompson sa bahay ni na Richard at Andrea para sa isang business meeting. Habang nasa sala sila, nakita niya si Clarice na naglilinis. Nagulat siya nang makita ang kwintas na suot ni Clarice. Ito ang kwintas na ibinigay niya kay Patricia noong 5 taong gulang pa lamang ito. Ang kwintas na may nakaukit na pangalan, Patricia. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Grace. Nanginginig ang kanyang kamay habang lumalapit siya kay Clarice. "Clarice, pwede ko bang tingnan niya kwintas mo?" tanong ni Grace. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Opo, Ma'am Thompson," sagot ni Clarice nagtataka. Hinawakan ni Grace ang kwintas. Ang engraved na pangalan, Patricia, ay malinaw na malinaw. Ang parehong font, ang parehong estilo, ang parehong kwintas na personal niyang ipinagawa para sa karawan ng kanyang anak. Hindi maaaring magkamali. "Saan mo ito nakuha, Clarice?" tanong ni Grace. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ibinigay po to sa akin ng aking ina. Sabi niya, ito daw po ang kwintas ng aking tunay na ina," sagot ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat sa matinding emosyon ng ginang. Hindi nag-aksaya ng panahon si Grace. Ipinasuri niya ang DNA ni Clarice. Ang resulta ay nagpatunay sa kanyang hinala. Si Clarice ay si Patricia. Ang kanyang anak na inakala niyang wala na ay buhay. At hindi lang yun. Nalaman niyang ipinagpalit lamang ang kanyang anak sa isang bangkay. At ang pinaghihinalaan niyang may kinalaman ay walang iba kundi ang mga magulang ni Clarice na nagpanggap na nagbigay sa kanya ng katawan ng kanilang anak. Bumalik si Grace sa bahay ni na Richard at Andrea. Taglay ang matinding galit at ang DNA test result. "Andrea!" sigaw ni Grace. Ang kanyang tinig ay matalas at puno ng pagkamuhi. "May kailangan kang ipaliwanag." "Ano naman yon, Mrs. Thompson?" tanong ni Andrea. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit may bahid ng takot. "Ang aking anak, si Clarice, si Patricia. Ang anak ko na inakala kong wala ng buhay. Buhay siya. At siya ay kasama ng mga magulang ni Clarice. Ipinagpalit ang kanyang katawan
at ang akala ko wala na siya. May kinalaman ka rito, hindi ba? Nagulat si Richard sa revelasyon. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Anong pinagsasabi mo, Grace? Buhay si Patricia? Oo, Richard. Buhay ang anak natin. At nasan siya? Nasa poder ni Andrea bilang kasambahay. Galit na sigaw ni Grace. Nalaman ko rin na ikaw, Andrea. May ibang kinakasamang lalaki at si Daniel ang anak mo. Hindi anak ni Richard. Ang revelasyon ay parang bomba na sumabog sa loob ng bahay. Ano? Sigaw ni Richard. Ang kanyang mukha ay namutla. Andrea, totoo ba to? Niloko mo ako? Hindi. Hindi totoo yan. Tanggi ni Andrea, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ngunit ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Nakuna ng larawan si Andrea na kasama ang ibang lalaki at ang DNA test ay nagpatunay na hindi si Richard ang ama ni Daniel. Nagalit si Daniel nang malaman ang katotohanan. Mami, bakit? Bakit mo kami niloko? Bakit mo niloko si Daddy Richard? Anak, hindi totoo yan. Ako ang nanay mo. Ako ang nagpahirap para sa'yo. Huwag ka maniwala sa kanila. Hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng to, Andrea. Sabi ni Richard, ang kanyang tinig ay puno ng sakit at pagkadismaya. Ang lahat ng kasinungalingan mo, ang lahat ng iyong ginawa, hindi ko to kayang patawarin. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Grace si Patricia, ang kanyang anak na matagal nang nawala. Anak ko! Patawarin mo ako, anak ko! Mami, bulong ni Patricia, ang kanyang mga luha ay umaagos. Nagtago si Andrea ngunit sa huli, hindi siya nakatakas sa hustisya. Sa tulong ni Mrs. Thompson, nalaman nila na may taong nakakita na si Andrea talaga ang nagsunog ng bahay. Matagal itong nanahimik dahil alam nila na makapangyarihan ang pamilya ni Andrea. Ngunit sa pagkilos ni Grace, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita. Nakita ko po, Ma'am Thompson, sabi ng testigo, isang matandang babae na kapitbahay ni Grace at Richard noong araw ng sunog. Nakita ko po si Andrea na nagbuhos ng gasolina at sinindihan ang bahay. Takot na takot po ako, ma'am, kaya hindi ko po sinabi kaagad. Salamat po sa tapang niyo ngayon, sabi ni Grace. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Nagtapos ang paglilitis at si Andrea ay nahatulan sa kanyang mga kasalanan. Sa loob ng kulungan, pinagsisihan niya ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kasamaan na kanyang ipinunla. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nagkabalikan sina Grace at Richard. Ang kanilang pagmamahalan ay parang isang matandang alak, lalong tumatamis habang tumatagal. Sa kanilang pagbabalikan, ang pag-asa ay muling nabuhay. Grace, mahal ko, bulong ni Richard isang araw, habang sila'y magkayakap sa bagong bahay nila. Isang bahay na binuo sa alaala ng kanilang pagmamahalan. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Richard, matagal na kitang pinatawad. Ang mahalaga magkasama tayo ngayon at buo ang pamilya natin. Sagot ni Grace. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Nagpakasal din si Daniel at Clarice na ngayon ay ibinalik na nila ang pangalan bilang Patricia. Ang kanilang pagmamahalan ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa estado ng buhay, kundi sa puso. Patricia, ang ganda ng pangalan mo, sabi ni Daniel sa kanyang asawa. Oo naman, Daniel, ang pangalan ko, ang pagkakakilanlan ko, ang lahat ay naibalik na. Sagot ni Patricia, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Simula noon, naging masaya at tahimik ang kanilang buhay. Marami silang pinagdaanan, maraming pagsubok, maraming luha, ngunit sa huli, sila pa rin talaga ang tinadhana. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ng lahat.
kahit gaano pa kahirap ang pagsubok, kahit gaano pa karaming taon ang lumipas. Ang tunay na pagmamahalan ay magtatagumpay sa bandang huli.